Excited ba kayo sa 2025? Ako, alam nyo, excited ako sa 2025. Dahil may kakaiba talagang gagawin ang Diyos. Napipil ko, mayroong kakaibang mga bagong gagawin ang Diyos sa 2025. Maaring yung hindi natin naranasang maganda o natanggap noong 2024, maaring itong taong 2025, matanggap na natin. Hallelujah na may kausap nga ako, naniniwala ko may mga bagong bagay ang ibibigay ang Diyos. Bagong bahay, bagong sasakyan. Hallelujah. Maaring bagong boyfriend, bagong girlfriend. Pero hindi bagong asawa, ha? Hindi pwede yon. Single lang. Ngayon, naniniwala rin ako, yung iba sa atin may masakit ang tuhod, bibigyan ng Lord, posible ng bagong tuhod. Na hindi na pasakit-sakit. Ate, Vicky, di ba? Bagong paa na laging may gout. Ako yon, naniniwala ko. Pagkakaroon ako ng bagong paa. Kaya bagong puso na palaging parang sumasakit at para bang sasabog dahil may sakit sa puso, posible magbibigay ang Lord ng bagong puso. Naniniwala ko maraming ibibigay na bago ang Lord. Bagong trabaho na mas maganda, bagong promotion, bagong negosyo. Sapagkat ang Diyos natin ay gustong-gusto niya, bawat taon, may bagong nangyayari sa kanyang mga anak. Kaya ang ating magiging paksa ngayon ay talagang magbigay sa atin ng pag-asa na tayo ay pwedeng umasa na may gagawing kakaiba at bago ang Diyos sa 2025. So ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan nating ano ba kulay dapat naka-on? Green, no? Green. Green. Okay? Green. Bakit naka-green na? Ay, ayaw pa rin. Ito. Ayan. So, ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan nating Year of... Naniniwala ba kayo itong 2025? Ito yung ating taon ng pagiging mabunga? Alam niyo po ang ibig sabihin, tinanong ko ang Lord para mas maging practical. Ano ba ang ibig sabihin ng fruitfulness? Sa Tagalog kasi mabunga, di ba? O ng pagiging mabunga. Pero mas practical view. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Niniwala ko, itong ibig sabihin ng fruitfulness ay maging mas mabisa, mas effective, mas mahusay. Sabi sa katabi mo, tong taon na to, mas magiging mahusay ka. Taong ito, I declare, mas matatag tayo, mas magiging matibay tayo, mas matalino, kaya tayo ay posibleng maging mas matagumpay, mas masagana, mas mabunga. At dahil dyan, ay babasahin natin, tumayo po tayong lahat, bakit gusto ng Lord na tayo ay mas maging mabisa. At hindi lang to pang sport. Alam niyo ba, itong taon na to, mas magiging mabuting tatay tayo, yung mga tatay. Mas mabuti at mas mabisang nanay. Magaling sa pagbabudget. Wala nang kabudget-budget na pagkasya pa. Paano nangyari yun? Wala nang kabudget-budget na pagkasya pa. Okay? Magiging mabunga or fruitful because of Isaiah chapter 43. Ready, go! Ito ang sabi niya. Isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na.
Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto, ilog sa lugar na ito. Lord, mangusap po kayo sa amin. We welcome and we allow the Holy Spirit to open our eyes, to speak to us, to fill us with understanding, Panginoon, para mangyayari ang mga bagong bagay na ito sa aming buhay. Naniniwala kami, Lord, yung mabuting gawaing pinasimulan mo sa amin, talagang patuloy mo pang gagawin, lalo na sa year 2025. Pwede kaming makaasa ng mga bagong bagay, bagong kalusugan, bagong tuhod, bagong promotion, Panginoon, bagong tagumpay. Sapagkat yan ang sinabi mo, gagawa ka ng mga bagong bagay. Tulungan mo lang kami, O Diyos, malaman kung papaano. Kaya Lord, salamat po, buhusan mo kami ng masaganang biyaya. At ito'y gagawin mo para lalo kaming maging mabunga. Lalo kaming maging mabisang mga tatay, mga nanay, mga church leaders, church workers, leaders, mga negosyante, Panginoon, sa lahat ng area ng buhay upang ikaw ay mabigyan ng karangalan at ang kaharian mo ay patuloy na lumawak at ang kalooban mo sa lupa ay matupad. Salamat po, ito pong aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, in Jesus' name. Pwede na po tayong umupo. Hallelujah. Alam nyo ba, hindi pa, no? Ang sabi sa unang-una, kung gusto natin, mas maging mabisa this year. Gusto niyo bang mas magiging magaling this year? Na bawat hawakan mo, talagang umuunlad? Bawat hawakan mo, talagang hindi pumapalpak? Nagtatagumpay? At bawat gawin mo, ay talagang makikita ng mga kapitbahay. Gumagana. Naniniwala ba kayong posible yan? At magiging lapitin tayo ng promotion. And at the same time, lumalago tayo espiritual, gumagaling at lumulusog tayo pisikal, at yung ating pinansyal, pwedeng tumaas ng tumaas. 3 bagay. Sabihin nyo, 3 bagay. Unang-una, itong 3 bagay, tinawag kong 3 kapangyarihan. Ang una, hindi ko na nga lang nailagay dyan, ano? The power of right priority. Sabi sa Salmo, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Alam niyo ba, ang sabi ni Google, the power of proper priorities. Ang proper priorities may power. Therefore, magkakaroon tayo ng power kapag tayo ay may tamang, priority. Ano ba sa Tagalog ang priority? Prioridad. Hallelujah. Espanyol. Ella comprehende. Hablar. Ano yung unang-una mong ginagawa paggising sa umaga? Very good. Yung kamay nyo ba gumagapang paggising pa lang sa umaga? Matik na. Bakit? Kasi gawain ko din. Para tingnan yung oras. Palusot na. Kung ano yung una mong ginagawa, ibig sabihin, yon ang pinakamahalaga sa'yo. Doon nahahayag kung ano yung unang hinahanap ng puso mo. Si David, paggising sa umaga, ang una niyang hinahanap, ang Diyos na buhay. Kaya ang sabi niya, ang tanging isang bagay. Sabihin niyo, isang bagay.
ang hinihiling ko, yan ang sabi niya, tanging dinideser ko na makapanirahan sa kanyang tahanan habang ako'y nabubuhay upang mamasdan to behold the beauty of God's greatness. At hilingin sa Kanya, imagine, ang Kanyang patnubay. Naniniwala ba kayo? Yun lamang mga taong may tamang priority ang totoong magtatagumpay. Whether you are a believer or a non-believer, active or inactive, only people with the right priority ang magtatagumpay. Ang lalakas, ang tatatag. Ano ibig sabihin yan? Kung hindi natin gagawing top priority to, yung kabiguan natin ng 2024, uulitin lang natin yun. Only the people with the right priority will ever experience prosperity, stability, and true joy and happiness. Kaya mga kapatid, bukas ng umaga, gigising tayo. Kalooban ng Lord. Kasi, siyempre, nalalagyan natin ang kalooban ng Lord, no? May natulog ng maaga sa dalahican. Aga tulog para aga gising. Nangyari, hindi na nagising. Pero dinideclare natin, gigising pa tayo bukas ng umaga. Para makaulayo pa ang ating Diyos na buhay. Alam niyo ba, sa Bible, maraming mga taong kinainggitan dahil sobrang galing. Sobrang husay talaga. Dahil meron silang tamang priority. Siyempre, number 1 si Lord sa Mark chapter 1. Madilim pa, napakaaga pa. Sobrang aga. Gumigising na ang Panginoon para makipag-usap sa Diyos. Take note of this. Effective public living depends on effective private living. Our effectiveness in public life is dependent on our effectiveness on our private life. Public life, yung success, nakadepende to kung gaano kaayos at katagumpay ang private life. Yung walang nakakakita, si Lord ang aga-aga pa. Walang nakakakita. Pupunta na siya sa isang lugar kung saan basa na siya. At alam niyo kung bakit? Dahil sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan niya sa Diyos, nakakatanggap siya ng lakas. Alam niyo ba, hindi tayo nilikha ng Diyos para magtagumpay sa sarili nating lakas? No. Maaring nagkakapera, nagkakalakas, pero bandang huli, bibigay ang katawan natin. Kita niyo yung isang vlogger, dumami pera niya. Pero isang araw, may cancer pala siya. So, sino pa? Si Daniel, napakabisa ni Daniel. Pwede na lang ako kasi nag-mix up yung aking mga, Daniel chapter 6. Andiyan ba yun? Daniel chapter 6. Nasa bandang yan eh. Okay, sa Daniel chapter 6, makikita natin, bukod kay David, siyempre ang una ang Panginoon. Nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, bawal na magdasal, bawal tumawag sa Diyos, pinayagan ng hari at ang sinumang lalabag, ang sinumang tatawag sa ibang Diyos, maliban sa Diyos ni Nebuchadnezzar, papatayin, papakain sa leon. Nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas na bahagi ng bahay, kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. 3 beses sa isang araw. Ilang beses daw po? Ayon sa kanyang nakaugalian. Pero, sinusubaybayan pala siya ng mga opisyal na kumakalaban sa kanya. At nakita nila siyang nananalangin at nagpupuri sa kanyang Diyos. Alam niyo ba kay si Daniel, napakahusay, napakagaling.
Walang makahigit sa kanya sa karunungan, sa kausayan, sa kagalingan. Gusto mo bang mas maging magaling sa taong to? Gusto mo bang mas maging matalino? Mas malakas? Ano ang dapat gawin? I-priority mo ang Diyos na buhay. I-priority mo unahin siya. At sino makikinabang? Diyos ba ang makikinabang pag siyang inuna mo? No. Pag nagka-quiet time tayo, pag tayo ay pinariority natin ng Diyos, hindi naman Diyos talaga ang nasa trono na siya ng kalulatian. Nasa trono na siya ng kadakilaan. Wala nang hahanapin pa. Ang talagang makikinabang, kapag inuna mo ang Diyos sa mga unang oras mo na nakikipag-ugnay, tayo! Sapagkat tayo ang nangangailangan ng kalakasan, karunungan. Si Daniel 3 beses, kaya naman naging napakagaling ni Daniel. Si David, di ko lang naisulat. Alam niyo ba kung ilang beses nagpupuri si David sa isang araw? 7 beses! Hallelujah! Si David 7 times a day, praising and worshiping God. King David! Kaya si David, napakagaling. Alam niyo ba, sa Old Testament, kinikilala si David na pinakamagaling na hari. Isipin niyo, si Daniel, pinakamagaling na opisyal. Alam niyo ba si Daniel, siya na sumuko sa promotion? Kasi ilang beses nakapanaginip ang hari, nagka-problema. Walang makatulong kung hindi si Daniel. At kung tayo magde-decide ngayon, magkaroon ng tamang priority, ang sabi ni Google, yan, sa Bible. Puntahan na natin yung sinabi. Sorry, ano ba to? Pabaliktad? Sa number 3 slide? O, tumigil. Bakit tumigil? Na pinapindot ka, ate. Number 3 slide. Number 3 slide. Ang susunod, yan, susunod na. The power of proper priority is the idea that prioritizing tasks can help you manage your time, resources, and stress, and increase your productivity and achievement. Kaya mga kapatid, let's decide. This year, uunahin ko ng ang Panginoon. This year, hindi na ako papayag na lilipas ang buong araw na hindi ako nakapagbasa ng Bible. This year, hindi ako papayag, lilipas ang isang araw na hindi ako nakasamba sa Diyos. This year, hindi ako papayag na isang araw, hindi ako maglalaan ng isang oras sa pakikipag-usap sa Diyos na buhay. Tingnan natin ang mga taong ito na nagbigay ng halimbawa at talagang kaya lang humanda ka. Sa sobrang tagumpay na ibibigay sa iyo ng Panginoon, promotion, kakainggitan ka. Katulad ni Daniel, pinagkaisahan nilang siyang mapatay. At di naman kagulat-gulat yun. Di ba may kasabihan tayong Pilipino? Pag mabunga ang puno, binabato, di ba? Alam nyo, nung teenager pa ako, may barkada ako sa Sangley Point, meron kaming nadadaan ng puno ng Indian mango. Pagdaan namin gano'n, ang hitik sa bunga. Hindi kami nakatiis. Pinagbabato namin yun para makakuha kami. Yes, yes! Laglag, di ba? Pupulutin namin. Kayo ba nakakita na naranasan nyo na yon? Puno ng ibang may-ari. Natukso kayo, pinagbabato nyo. Lumabas yung may-ari. May dalang pambambo. Takbo! Takbuhan kami gano'n. Sa palagay nyo ba, nadala kami? Hindi. Nagplano kami. Gabing-gabi. Lulusubin namin yun. 3 kami. Habang tulog na sila, ito na ang gabi. Malalim na ang gabi. At ang tanging liwanag ay ang sikat ng bituin at ang liwanag ng buwan. At ito na ang oras. Dahan-dahan kaming umakyat sa puno. May mga dala na kaming pang-Sharon. Pitas dito, pitas doon. Sa buong akala namin, makukuha namin ng lahat. Yung pala, nagbabantay ang may-ari. Dala ulit yung pambambo.
Katalunan kami, takbuhan kami. Pero tuwan-tuwa kami, nagtatawanan kami habang kami tumatakbo kasi ang dami na naming nakuha. At yun ang tinira namin ng tinira. Ngayon, huwag ka na magtataka bakit maraming maiinggit sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, kainggit-inggit ka pala. Sa Matthew 5, ang sabi nga, blessed are those who follow Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng blessed, kainggit-inggit. Kaya itong this year na to, magiging kainggit-inggit ka. Naniniwala ba kayo dyan? Kung magkakaroon ka ng power of right priority. And then the second power is the power of humility. Ayan. Alam nyo ba, si George Foreman, kilala nyo si George Foreman? 1974, namamayagpag itong, do you know George Foreman, Sister Mar? He is, a champion, box. World heavyweight. He became my pastor. Pero alam nyo, kinakatakutan tong si George Foreman. Itsura pa lang, matatakot na kayo kay George Foreman. 1974, walang makatalo sa kanya. Ang galing-galing niya. No one can beat George Foreman in 1974. At talagang, meron pa nga isang palabas, isang gabi, 5 ang kalaban niya. 5 ang kalaban. Isa-isang pinatulog. Sino nakagawa nun? Walang nakakagawa nun. Doon pinakita kung gaano siya kalakas. Siyempre, lalaki ulo niya, di ba? Iyabang niya Pero alam nyo, merong humamon sa kanya. Si Muhammad Ali. Kilala niyo yon? Muhammad Ali. Ang sabi ni George Foreman, madali lang tong laban na to. Mga ilang rounds lang. Totoo naman, ilang rounds lang. Ito si George Foreman, kung ikukumpara mo kay Mike Tyson, tingin ko lang nung panahon ni George, kalahati lang si Mike Tyson. Ngayon, sabi niya, si Ali nga yung staff niya, papasok na sila sa arena. Yung staff ni Ali, hindi makatawa. Nakaganyan lahat yung staff ni Ali. Yung kanyang, waterboy, yung kanyang... basta yung mga kasama niya. Sabi ni Ali, tingnan niyo yung mga pagmumukha niyo. Mukha kayong takot. Ako ang lalaban Pero kayo ang takot. Ngumiti kayo! Sabi ni Ali. Magsingiti kayo! Sino ba yan? Si George Foreman na yan! Sabi niya. Eto na, naglaban sila, Alam niyo, nagulat ang buong mundo. Isang undefeated George Foreman, matunog na patunog. Bumagsak sa 11 or 12 round. Natalo. Pero alam nyo, nakatulong yon. Sa kanyang pagkatalo, doon sa kanyang locker room, nakaranas siya ng yung ang tawag doon, dehydration, tsaka hallucination. At pagkatapos, parang nakadama siya ng takot. Yung buhay niya, unti-unting nag-i-slip away sa kanya. Tumawag siya sa Diyos, Lord, tulungan mo ako malagpasan ko to. Ibibigay ko sa iyo, ibibigay ko yung pera ko sa charity. Alam niyo, nangusap ang Diyos sa kanya. Ang sabi ng Diyos hindi ko kailangan ng pera mo. Ang gusto ko'y ikaw. May pagkakataon tayo sa buhay para matupad ang plano ng Diyos. Kung minsan kailangan tayo hayaan ng Diyos mabigo. Matalo. Para ipakita sa atin, anak, kung hindi ka magbabago, taon-taon makakaranas ka ng matinding kalungkutan, kasawian. Kakailangan kong i-allow ang kabiguan, ang pagkatalo.
para matupad ang kalooban ng Diyos. Naghimala ang Diyos, lumakas si George Foreman, at pagkatapos nag-decide siyang maging pastor. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung mga kabiguan natin, pasalamat tayo sa Diyos. Tapik yan ng Panginoon. Aksidente. Wala namang gustong may maaksidente, di ba? Tapik yan ng matalo sa negosyo. Alam nyo ba, ang pinakamalalim kong prayer, ito sabihin ko na sa inyo, ang pinakamalalim kong prayer, hindi yung gumaling ako sa hika. Ang pinakamalalim kong prayer, hindi yung nakilala ko si Mama Cynthia at napangasawa at nagkaroon kami ng 2 anak. Ang pinakamalalim kong prayer, alam nyo, nung natalo ko ng 600,000 pesos. Hindi ko pera. Pera ng someone. May nag-alok sa akin ng investment. Malaki tubo, pastor. Mag-invest ka na. Naniwala ako. At the time, di ako masyadong prayerful. At the time, di ako masyadong kumakapit sa Diyos. Pag hindi tayo malalim sa pagtawag sa Diyos, sa pagkapit sa Diyos, malapit tayo sa kapahamakan. At para ako'y matutong lumalim sa pagtawag sa Diyos, natalo ako ng 600,000. Ay, mabaliw-baliw ako sa kaiisip. Tapos tatawa ako. Tapos iiyak na naman ako. Kumakain ako. Hindi ko alam kung saan ko isusubo, sa mata o sa tenga. Ay, grabe talaga. To the point, nag-fasting ako. Hindi ko na alam pag hindi mo na alam ang gagawin at kailangan mo ng himala, ito na yung pagkakataon na dapat mo nang maranasan ng Diyos. Alam nyo ba, sa Bible, hindi aksidente, ba't ayaw na naman gumana? Nalak ko ba? Bakit nalak nyo? Hindi. Ito naka-green Yung susunod na slide. Ay, sayang, tatanungin ko pa naman kayo kung sino ang pinaka-pakumbabang tao sa buong mundo. Sino sa hulaan nyo? Sayang. Imagine, natuwa ako dyan. Moses naman, si Moses ay isang tao mapagpakumbaba. Higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Ano kaya? Sa pamilya nyo, ikaw ang pinaka mapagpakumbaba. Na? Ano kaya sa buong barangay? Pag pinag-usap, sino ba mas pinaka mapagpakumbaba dito sa barangay natin? At tingin ko si Kapyan. Wow, hallelujah! Dito, sino ba mapagpakumbaba? Taas ang kamay. Ayun, hallelujah. Dito, sino ba mapagpakumbaba? Taas ang kamay. Ayun, sa Ate Presi pala. Dito, sino ba pinakamapagpakumbaba? Hallelujah. Alam nyo ba? Alam nyo ang premyo ng mapagpakumbaba? Ito, Anak ko, ito na naman ako. Naghahanap. Mateo yun Mateo. Oh my God. Asan ka, Mateo? Hindi yan Mateo yun Sorry medyo na-mix up ko itong aking PowerPoint. Ang nakalagay kasi doon, ang mapagpakumbaba, ang siyang magmamana ng mundo. Mapalad ang mapagpakumbaba kasi sila ang magmamana ng earth. Hindi ko pala naisama dito
ang mapagpakumbabang magmamana ng earth? Baka naman nasa unahan ng ano. Oo nga, wala. Sorry talaga, sayang. So, meron po sa Bible, pagpalagay natin si Jehoshaphat. Si Jehoshaphat po ay una to si Nehemiah. Nabalitaan niya, ang kanyang mga kababayan ay aping-api. Wala naman siyang magawa. At ang tanging nagawa niya, alam nyo, mag-ayuno, nanalangin sa presensya ng Diyos ng kalangitan. At alam nyo, kaya siya nananalangin, nag-aayuno. Gusto niyang matulungan ng kanyang kababayan na makaahon sa kahihiyan, sa kadustahan, sa kahirapan. Kaya nag-ayuno siya. Kapatid, kung meron kang isang bagay na hinihiling sa Diyos, gustong-gusto mo talagang malutas, gustong-gusto mo talagang maka-experience ng breakthrough at fruitfulness, subukan nyo ang pag-aayuno. Meron tayong pinayuhang kapatid, ididimanda siya at alam na alam niya talo siya. Sabi ko sa kanya, mag-ayuno ka, sister. Nag-ayuno siya. Alam niyo, kinabukasan, nagkausap sila ng tao, hindi na itinuloy ang demanda. Binago ng Diyos yung puso. Bukas po, magsisimula po yung ating 21 days. Meron ka bang matinding hinihiling sa Diyos? Pisikal, pinansyal, o relasyon? Meron ka bang hinihiling sa Diyos na hindi mo natanggap noong 2024? Pakitanong nga yung katabi mo, meron ka bang hinihiling sa Diyos? Gusto mo bang matanggap ng 2025? Hindi mo alam kung paano mo makukuha yon. Hindi mo alam kung paano mo mapapagawa yon. Meron tayong kapatid, meron nga akong kakilala eh. Wala sila talagang magawa. Gustong-gusto nila magkaroon ng bagong bahay. Pero ang laki ng kailangan pera. Alam nyo, huwag niyong problemahin ng pera. Hayaan nyo ang pera mamblema sa atin. Alam nyo, nagpakumbaba sila sa Diyos. Nagpakumbaba. Nag-aayuno sila once in a while. Alam nyo, pagpasok ng 2025, ay may ginamit ang Diyos para masimulan ang bago nilang bahay. Malaki ba ang pangangailangan mo? Ang sabi nga, tataas daw ang mga bilihin ngayon. Huwag kang mag-alala, kapatid. Pag mapagpakumbaba ka, tataas ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kaya no worries. Doblehin niyo pa ang presyo ng pechay. Doblehin niyo pa ang presyo ng karne. Dodoblehin ko ang pagpapakumbaba ko sa Diyos. At titriplihin niya ang masaganang biyaya sa aking buhay. Meron ka bang gustong bilihin na hindi mo nabili ng 2024? Sa biyaya ng Diyos, matatanggap mo this year 2025. Ang tanong lang, gusto mo ba talaga? Ang taong gustong-gusto, gagawin ng lahat. Ang problema, wala nga lang magawa. Ang pinaka-the best na magagawa mo, ni Mayo, wala siyang magawa. Wala siya masyadong budget, wala siya masyadong tao. Ang ginawa niya, nag-ayuno siya. At nalutas ang problema niya sa loob ng 52 days. Gulat na gulat ang buong mundo. Paano mo nagawa yan? At doon nila napagtanto, doon nila naunawa ang kasama nila ang Diyos na buhay. At kapag kasama mo ang Diyos na buhay, walang magiging imposible. Alam nyo ba, nasa-sense ko, magse-celebrate tayo, pray natin to, sama natin sa fasting, ng 8th anniversary. Ayan na, anniversary na agad pinag-uusapan. Alam nyo ba kung saan natin isi-celebrate? Montano Hall. Sasabihin nyo, Pastor, kakalog-kalog tayo dyan. Oo,
Kapag tumitingin ka sa paligid, matatakot ka paano mangyayari. Si Nehemiah, kapag tiningnan niya, talagang matatakot siya, wala siyang magawa eh. Pero may magagawa ang Diyos na buhay. Yung kapatid natin ito, yung bahay nila talagang magkamali lang 3 butike ang mag-usap sa bubong, baka bumigay na eh. Pero alam niyo, kapag kasama mo ang Diyos, nagpakumbaba ka, gagawing himala ang Diyos. Kung kailangan niya mag-utos ng isang na taong gagamitin para dumating sa iyong pagpapala ng Diyos, gagawin niya. Kapatid, bukas na simula ng 21 days. Bukas, makikita tayo alas 5 dito. Baunin mo na yung prayer request mo. Itong fasting na to, pwede kang mamili. Pwede kang kumain ng 1 beses lang sa isang araw o 2 beses. Depende. Gusto mo, kainin mo lang gulay o prutas. Hindi naman eksakto walang kakainin. Pero fasting, ang tawag doon ay Daniel's fast. Kung saan pwede kang kumain, pero hindi katulad ng ginagawa nating pagkain. Kung kumakain ka sa isang araw 7 beses, gagawin mo na lang 2. Yung 5, isasakripisyo mo. Pag nakita ng Lord ganun kakaseryoso, alam niyo ba, isa sa pinakamasarap gawin, kumain? Pero sinuko natin sa Panginoon. Bakit? Kasi seryoso na tayong matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay natin eh. 21 days starting tomorrow, the whole day, and then 5 o'clock magkikita-kita dito. At sinasabi ko sa inyo, hindi mabibigo ang sino mang nagpapakumbaba sa Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo.